Sila yung mga, mga tinuturuan ni Sir Archie. Isa lamang ito sa mga pinagkakaabalahan ng mga estudyante ng Reach Foundation dito sa Mandaluyong City. Ito ay isang eskwelahan para sa mga espesyal na bata gaya ng 4 na taong gulang na si Bea. Meron po siyang sakit na cerebral palsy. May problema po siya sa motor skill, sa paggalaw. Kagaya po niya, hindi niya, yung kamay niya parang nag-a-up, tapos naninigas yung mga muscle tone niya. Sobrang hirap kasi hindi mo siya pwedeng iwan. Yung mga pa-examen niya, CT scan, magkano CT scan. Sa sitwasyon naman ng buhay namin, wala kaming ganong pera, di ba? Yun. Kailangan pag may ganito kang anak, makapal ang mukha mo. Kasi pag hindi makapal ang mukha mo, wala. Hindi mo siya mapapagamot, hindi mo siya mapapatherapy. Iba't iba ang kaso ng mental disability ng mga mag-aaral dito. Ang iba ay may autism o kaya'y Down syndrome. Pero anuman ang kanilang kondisyon, kapwa naman walang lunas sa mga ito. Pawang therapy lamang ang makakapagpagaan sa kanilang sitwasyon. Sobra-sobrang laking tulong. Kasi pag hindi naman namin kayang bayaran ng pag-therapy ng private na magkanin pa-private ng therapy. Mura na yung 500 isang oras sa private. Ito, libre. Taong 2005 nang simulan ng organisasyon ng kanilang proyekto ang magbigay ng pagkakataon sa mga taong may mental disability sa pamamagitan ng Project Teach o ang Therapy, Education and Assimilation of Children with Handicaps. Sa ngayon, umaabot na sa 500 estudyante ang pinag-aaral ng libre ng grupo ni Archie. Marami pa mga bata ang matutulungan natin. Hindi lang dito sa Mandaluyong, hindi tayo magtataka kung pati sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, no, ay makaabot na rin ng Project Teach. Umagos yung tubig, di ba? Next. Sa ilalim ng Project Teach, natuturuan sa pamamagitan ng SPED tutorial ang mga bata ng simpleng pagsulat, pagbasa at pagbilang. Nadumihan. Yung apakan yung may speech therapy rin para sa mas maayos na komunikasyon. sunod. Ito, ay ginagawa ng babae. Mahalagang parte rin ng programa ang paghubog sa kanilang pagkatao sa pamamagitan ng values education. Nakita nila ngayon with proper support pala, no, the special children can also excel, no, they can also contribute. Bahagi rin kasi ng programa ng Project Teach ang mga home care therapy para sa mga batang hindi na kayang madala ng kanilang mga magulang sa center. Dito namin nakilala ang 9 na taong gulang na si Lea na may cerebral palsy. Nag-umpisa ang therapy niya, 1 taon pa lang siya. Dinadala yan sa center ni Mami. Kaya lang nitong bandang huli na, nahihirapan na si Mami dalhin kasi malaki na siya. Ang hirap po, papaliguan mo, susubuan mo, papalitan mo ng pampers. Ang hirap po ng alagay ito. Malaki ang pasasalamat ng mga magulang ni Lea dahil sa loob ng ilang taong therapy, nagkaroon na ng mga pagbabago sa bata, bagay na ituturing niyang milagro. Malaking tulong sa akin para makakaano sa anak ko to. Kasi hindi ko rin kaya, kapat ako rin eh. Marunong na siya ng sariling tumayo ng ulo, unti-unti, tapos nag-ano siya ng iikot-ikot ng pit na. Kaya na, natutuwa na po ako doon. Sa mga sumunod na tahanan naman, nasaksihan pa namin ang mga paraan ng pagtulong na naiaabot ng Reach Foundation. Gaya ng pangangalaga sa pisikal na kalusugan ni Benmark, 17 anyos. Relax lang, relax. Relax. Relax lang, relax. Relax. Ay, si Nanay Benmark, hey. Yung hindi siya marunong magbihis. Sa akin lahat. Kaya lang, yung isip niya, nakakatanda siya ng pangalan ng tao. Kaya lang hindi niya magawa sarili niya mismo. Hindi ko tumuloy. O kaya'y pagkikipag-awitan kasama si Marie Chris. Nasaan si Marie Chris? Nandito, nandito. Kumusta ka ngayon? Kumusta ka ngayon? Mabutit masaya, mabutit masaya. At higit sa lahat, natututo rin ang mga magulang sa pangangalaga ng kanilang mga espesyal na anak.
Kaya ang iba sa kanila, naging volunteer na rin para sa organisasyon. Hopefully, yung efforts natin, hindi lang siya makapapakinabangan dito sa atin, sa Philippines. We would like to participate sa global advocacy talaga, no, to promote yung optimum level of independence, integration, no, and quality of life of PWDs.